Isang mahirap na estudyante ang nauwi sa pagpapakasal sa isang mayamang babae na 73 taong gulang. Isang linggo matapos ang kanilang kasal, nagulat siya sa madilim na kulay abong langit na bumalot sa maliit na bayan ng kolehiyo sa Texas. Ang mga kalsada ay kumikislap sa ulan. Naglalakad sa sidewalk si Mateo Santos, 21 taong gulang, nakasabit ang backpack sa isang balikat at bakas sa mukha ang alalahanin. Nasa huling taon na siya ng pag-aaral sa abogasya, nagbabalansi sa part-time na trabaho at binabalikat ang malaking utang na iniwan ng kanyang yumaong ama. Pakiramdam niya parang unti-unting nagsisikip ang mundo sa kanya araw-araw. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa bulsa na nagpagising sa kanyang iniisip. Mateo Santos, sagot niya. Isang kalmado at maotoridad na boses ang narinig niya. Mr. Santos, ako si Carmen Rosales. Kailangan nating pag-usapan ang iyong sitwasyong pinansyal. Nagulat si Mateo at sumagot. Pasensya na, sino kayo? Paano niyo nalaman ang tungkol sa... Alam ko ang kailangan kong malaman, putol ng babae sa kanya. Magkita tayo sa Rosales Bistro ng alas 7 ng gabi, mahalagang mag-usap tayo. Naputol ang linya bago pa man siya makapagtanong. Bagamat naguguluhan, ngunit na curious, nagtungo siya sa mamahaling kafe na sinabi nito. Habang papalapit siya, lalong lumakas ang ulan at halos hindi na siya maprotektahan ng kanyang jacket. Pagpasok niya, sinalubong siya ng mainit na ambience at mabangong amoy ng nilulutong kape. Sa isang tahimik na mesa, naroon si Carmen Rosales, isang elegante at may kaayusang babae na may pilak na buhok. Nakasuot siya ng suit na nagpapakita ng kayamanan. Mateo, tawag niya, inanyayahan siyang umupo. Kalma ngunit puno ng otoridad ang kanyang boses. Agad namang umupo si Mateo sa harap niya. Mrs. Rosales, tungkol saan po ito? Diretso sa punto, gusto ko iyan. Wika niya habang umiinom ng tsaa. Mateo, alam ko ang mga utang na iniwan ng iyong ama at nakikita ko ang hirap mo. May alok ako sa iyo. Kunot noong tumingin si Mateo. Anong klaseng alok? Ibinaba ni Carmen ang tasa ng tsaa at tinitigan siya ng seryoso. Pakakasalan mo ako, sabi niya ng diretsyo na nag-iwan ng bigat sa pagitan nila. Nanlaki ang mata ni Mateo, hindi makapaniwala. Pasensya na? Ano po? Tama ang narinig mo, patuloy niya, seryoso ang tono. Hindi ito tungkol sa pagmamahal, ito ay purong kasunduan lamang. Ako ang magbabayad ng iyong mga utang, titiyakin ko ang kinabukasan mo, at ang kailangan mo lang gawin ay maging asawa ko. Napatawa si Mateo, tila hindi makapaniwala. Seryoso ba kayo? Bakit ako? Hindi niyo nga ako kilala. Bahagyang yumuko si Carmen, ang tingin ay matalas. Eksakto, bata ka walang sabit at desperado para isaalang-alang ang alok ko. Hindi ko hinahanap ang pagmamahal, Mateo. Kailangan ko ng partner, isang taong magdadala ng aking pangalan, hahawak sa ari-arian ko, at walang hihilingin pa. Isipin mo itong kontrata lamang. Umiling si Mateo, gulong-gulo ang isip. Hindi ko ito maintindihan. Ano ang mapapala niyo rito? Sa unang pagkakataon, nagbago ang ekspresyon ni Carmen, tila bahagyang malungkot. Buong buhay ko, nag-iisa ako, Mateo. Walang anak, walang natitirang pamilya. Naghahanap ako ng makakasama kahit sa forma lamang at nais kong ayusin ang aking pamana. Ang isang asawa ay makakabuo ng lahat ng iyon. Biglang tumayo si Mateo, gumalaw ang upuan sa sahig. Kailangan ko ng oras para pag-isipan ito. Naunawaan, sagot ni Carmen ng kalmado, pero huwag kang magtagal, ang alok na ito ay may hangganan. Habang pauwi si Mateo, basang-basa siya ng ulan, nanatili sa isang estado ng pagkagulat. Kinagabihan, ikinuwento niya ang sitwasyon sa kanyang ina habang sila'y nasa lamesa sa kusina. Bakas sa mukha ng kanyang ina ang pag-aalala.
ang bigat ng gasto sa kanyang gamutan at ang nalalapit na pagpasok ng kanyang kapatid sa kolehiyo ay pabigat sa kanilang pamilya. Mateo, mahinang bulong ng kanyang ina matapos marinig ang alok ni Carmen. Parang hindi ka pani-paniwala, pero kung nagbibigay siya ng tulong, baka dapat mo itong pag-isipan. Napatingin si Mateo sa kanyang mga kamay, nahihirapang balansehin ang kanyang pagmamalaki at ang kanilang sitwasyon. Ibig mong sabihin, papakasalan ko ang taong hindi ko mahal para lang malutas ang problema natin. Ang ibig kong sabihin, iligtas mo ang sarili mo, sagot ng kanyang ina. Nanginginig ang boses at tayo. Kinabukasan, muling nakipagkita si Mateo kay Carmen sa bistro. Tulad ng dati, kalmado at matatag ang kanyang presensya. May desisyon ka na ba? Tanong ni Carmen, hindi man lang tumingin mula sa hawak niyang tablet. Huminga ng malalim si Mateo at sumagot, gagawin ko. Ngumiti si Carmen ng bahagya at ibinaba ang tablet. Magaling, aasikasuhin ko ang lahat kaagad. Pagkalipas ng 1 linggo, nakasuot si Mateo ng suite na inihanda ni Carmen, nakatayo sa isang maliit na korte. Ang seremonya ay maikli, dinaluhan lamang ng abogado ni Carmen at isang notaryo. Habang nagpapalitan ng mga sumpaan, naramdaman ni Mateo ang kakaibang kaba. Nang ideklara silang mag-asawa, ang ngiti ni Carmen ay magalang ngunit malamig. Maligayang pagdating sa iyong bagong buhay, Ginoong Santos. Habang lumalabas ng korte sa ilalim ng mahinang ambon, napansin ni Mateo ang kanyang refleksyon sa isang puddle. Naisip niya kung nailigtas ba niya ang kanyang pamilya o isinuko ang kanyang dignidad. Pagdating niya sa mansyon ni Carmen Rosales, nabighani siya sa ingranding mansyon. Para itong museo dahil sa mga granding haligi at perpektong bato, ngunit tila malungkot at walang buhay ang mga bintana. Pagbaba niya ng taxi, dala ang kanyang maleta, parang pumasok siya sa isang kakaibang panaginip, o marahil isang bangungot. Sinalubong siya ni Carmen sa foyer. Ang kilos nito ay maingat at organisado. Maligayang pagdating, Ginoong Santos, sabi nito ng formal na nagdulot ng kakaibang lamig sa kanya. Ang hapunan ay 7:00. Tahimik siyang tumango, sinundan ang isang tagapag-alaga patungo sa kanyang bagong silid. Kitang-kita ang karangyaan sa king-sized na kama at antigong dekorasyon, ngunit tila malamig ang kwarto, parang display kaysa isang tirahan. Kinagabihan, sa hapunan, si Mateo ay nakaupo sa isang dulo ng mahabang mesa habang si Carmen naman ay nasa kabilang dulo. Pareho silang pormal ang kasuotan. Ang pagkain ay maggarbo. Inihain ng hindi nakikitang mga tauhan sa isang katahimikang parang umaalingaw-ngaw sa ingranding bulwagan. Sana'y nakakapag-adjust ka na, wika ni Carmen, habang maingat na hinihiwa ang kanyang filet mignon. Medyo iba, maingat na sagot ni Mateo. Napakalaki ng mansion, madali akong maligaw. Ngumiti si Carmen ng bahagya. Maaring masanay ka o baka hindi, pero nandito ka na kahit papaano. Naramdaman ni Mateo ang hapdi ng kanyang direktang sagot. Hindi mo pa masyadong naikukwento ang tungkol sa iyong napahinto siya, asawa. Tumigil si Carmen sa paghiwa ng kanyang pagkain. Dahan-dahang pinunasan ng kanyang bibig gamit ang napkin bago sumagot. Nasa negosyo siya, tulad ng iyong ama. Nagkita sila ng ilang beses. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng mas madilim na tono. Hindi lahat ng pagkikita ay nagtatapos ng maganda. Bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Anong ibig mong sabihin diyan? Tinitigan siya ni Carmen ng matalas. May mga hindi nalulutas na isyu na minsang nagtatagal. Sabi niya, iniangat ang kanyang baso ng alak. Pero nakaraan na iyon, malalaman mo rin kung bakit ikaw ang napili ko. Ang kanyang mga malabong salita ay nag-iwan kay Mateo ng pakiramdam ng hindi mapalagay.
Kinagabihan, habang naglalakad si Mateo sa tahimik na pasilyo ng mansyon, ang tanging tunog ay ang paminsan-minsang pagkrik ng sahig na kahoy. Napadaan siya sa ilang mga nakasarang pintuan. Ang mga makintab na hawakan nito'y tila nagtatago ng mga lihim sa likod ng mga ito. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumala ang kanyang pagkabalisa. Ang mga tauhan ng bahay ay iniiwasang makipagtitigan at nagbubulungan sa isa't isa. Naririnig niya ang ilang pira-pirasong salita tulad ng, "Bakit siya? Alam ba niya?" Laging may dahilan sa mga ginagawa niya. Malalaman din niya ang katotohanan katulad ng iba. Isang gabi, habang naglalakad si Mateo sa silid-aklatan, napansin niya ang mesa ni Carmen na puno ng mga papel at isang maliit, marangyang susi na kumikislap sa ilalim ng ilaw ng lampara. Tumingin siya sa paligid. Walang tao. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang dinampot niya ang susi. Naramdaman ang bigat nito at ang malamig na metal sa kanyang balat. Napaisip siya kung ito ba ay babagay sa isa sa mga nakasarang pinto. Sa isang maingat na tingin sa madilim na pasilyo, isinilid niya ang susi sa kanyang bulsa. Kinagabihan, sa kanyang marangya ngunit nakakabigat na silid-tulugan, pinaiikot ni Mateo ang susi sa kanyang mga daliri, puno ng tanong ang kanyang isipan. Ang pinakamatindi sa mga ito ay, ano ang itinatago ni Carmen at ano ang tunay niyang dahilan sa pagpili kay Mateo? Pinangunahan ng halo ng takot at pagkamausisa, dahan-dahang naglakad si Mateo sa pasilyo ng gabing iyon. Ang susi sa kanyang bulsa ay parang mabigat na paalala ng mga nakakubling lihim. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang marating niya ang isang pintuan na kanyang napansin noong una. Ang detalyadong hawakan nito ay bahagyang naiilawan ng liwanag ng buwan. Luminga siya pabalik bago paikutin ng susi. Isang mahinang klik ang gumuhit sa katahimikan ng pasilyo na nagdulot ng kilabot sa kanya. Dahan-dahang itinulak ni Mateo ang pinto. Pumasok siya sa isang silid na tila hindi nagalaw ng panahon. Makapal ang alikabok sa mga kasangkapan at ang kupas na wallpaper ay nakadikit pa rin sa mga dingding. Sa isang mesa sa gilid ay may mga larawan sa mga lumang silver frame, mga imahe ng mas batang Carmen, isang lalaki na marahil ay ang kanyang yumaong asawa at isa pang mag-asawa na hindi kilala ni Mateo. Pero ang tambak ng mga papel sa mesa ang agad na humatak sa kanyang pansin. Pinaghalungkat ni Mateo ang mga papel at palaki ng palaki ang kanyang mga mata sa bawat natutuklasan. Ang mga legal na dokumento ay nagpapakita ng mga sablay na transaksyon sa negosyo sa pagitan ng asawa ni Carmen at ng kanyang ama. Isang liham na isinulat sa matalim at matigas na sulat kamay ang umakusa sa kanyang ama ng panlilinlang. Sinira mo ang lahat. Iniwan mong walang-wala ang aking pamilya dahil sa iyong panloloko. Tumigil ang kanyang puso nang makita ang huling dokumento, isang marriage license na nakapangalan sa kanya at kay Carmen, may petsang ilang linggo bago ang kanilang aktwal na kasal, mas maaga kaysa sa kanyang nalalaman. Sa tabi ng mga papel, may isang lumang leather na diary na nakapatong sa mesa. Matapos ang ilang sandaling pag-aalinlangan, binuksan ito ni Mateo. Ang mga tala ay kay Carmen na nagdedetalye ng isang planong maingat na idinisenyo upang bitagin siya sa isang kasal na layong maghiganti sa mga nakaraang kasalanan. Aalisin ko sa kanya ang lahat, tulad ng ginawa ng kanyang ama sa akin. Isa lamang siyang kasangkapan sa laro ko. Biglang bumukas ang pinto sa likuran niya. Nahanap mo ba ang hinahanap mo? Ang boses ni Carmen ay tumagos sa dilim, matalim at malamig. Lumingon si Mateo, ang ekspresyon niya ay pinaghalo ng pagkakasala at pagkabigla. Carmen, ako. Naghahanap ka ng mga sagot? Lumapit si Carmen sa silid. Ang kanyang anyo ay maliwanag na nababakas sa ilaw ng pasilyo. Tandaan mo, Mateo, ang pagiging mausisa ay maaring maging mapanganib. Ano sa palagay mo
ang ginagawa mo. Sumagot siya ng may tahimik na determinasyon, bakit mo ako pinakasalan? Lahat ba ng ito'y paghihiganti sa aking ama? Tumigas ang ekspresyon ni Carmen, bahagyang nawawala ang dati niyang kalmado. Hindi ka narito para magtanong, Mateo. Gawin mo ang inuutos at matatapos mo ang kasal na ito ng mas maayos kaysa sa pinagsimulan mo. Hindi ba sapat yun? Napalakas ang kapit ni Mateo sa kanyang mga kamao. Tumataas ang galit. Tama na, niloko mo at minanipula ako. Hindi ito kasal, ito'y isang bitag. Isang malamig, bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Carmen, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Bitag, sabi mo. Baka dapat naging mas maingat ka bago pumirma ng kahit anong dokumento. Bahagyang lumapit siya, ang boses niya ay puno ng pang-uuyam. Akala mo matalino ka, Mateo, pero tulad ka rin ng iyong ama. Hindi namamalayan ng pinsalang dinadala mo hanggang huli na ang lahat. Matalim na tumingin si Mateo sa kanya, ramdam ang bigat ng pagkakakilanlan ng kanyang ama. Kung labis mo siyang kinamuhian, bakit mo piniling ipaghiganti ito sa akin? Wala akong kinalaman sa ginawa niya laban sa iyong pamilya. Tinitigan siya ni Carmen ng matagal. Ang katahimikan sa pagitan nila'y tila nagiging mas mabigat. Sa huli, tumalikod siya. Hindi mo alam kung saan ka napasok, Mateo. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Sa kanyang pag-alis, nag-echo ang tunog ng kanyang mga hakbang sa kahabaan ng pasilyo. Paglaon, habang nakahiga sa kanyang marangyang ngunit nakakapasong kama, na natiling gising si Mateo, ang kanyang isipan ay gulo-gulo. Ang mga sinabi ni Carmen ay bumabagabag sa kanya, ngunit mas lalong kinukulit siya ng mga dokumento at tala sa diary. Bakit siya umabot sa ganitong haba? Para lang makasama siya sa kanyang paghihiganti. Paghihiganti lamang ba ang motibo niya o may mas malalim pang dahilan? Ang mahinang boses ni Carmen ay pumutol sa kanyang pag-iisip. Bumangon siya mula sa kama, tahimik na naglakad papunta sa opisina ni Carmen. Itinapat ang tainga sa pinto upang makinig. Siguraduhing tapos na ang paglipat, matalas na utos ni Carmen. Hindi siya dapat umurong ngayon. Malapit na tayong maubusan ng oras. Isang malamig na kilabot ang dumaan kay Mateo. Ang lalim ng sitwasyon ay mas malala kaysa sa kanyang inaasahan. Sa kalagitnaan ng malawak na silidaklatan, habang nag-iisa, binalot siya ng takot at pagkalito. Ang mga mahiwagang pahayag ni Carmen at ang mga ebidensyang natuklasan niya sa nakasarang silid ay malinaw na nagsasabing siya'y nasa isang sitwasyong hindi niya kayang kontrolin. Ang dating kamanghamanghang mansyon ay naging parang marangyang bilangguan. Ang karangyaan nito'y tila nagtatago ng madilim na lihim. Kinagabihan, hinanap ni Mateo si Ginoong Lopez, ang punong butler ng mansyon. Ang kanyang kalmadong anyo ay tila nagkukubli ng hindi mabatid na kwento. Mateo, panimula ni Ginoong Lopez, kailangan ko ang iyong tulong. May kakaiba dito. Direkta at hindi matitinag ang tingin niya kay Mateo. Ang mga kamay niya'y maayos na nakalapat sa likod. Ginoong Lopez, ramdam ko nang lalapit ka rin sa akin balang araw. Mateo, may natuklasan ka, hindi ba? Tungkol kay Carmen, tungkol sa lahat? Pagkatapos ng saglit na katahimikan, tumugon si Ginoong Lopez, hindi ikaw ang una na nadala ng kagandahan at talino ni Carmen. Matalino siya, maabilidad, at hindi natitinag sa pagkamit ng gusto niya. Mag-ingat ka. Nabuo ang isang matinding kaba sa sikmura ni Mateo. Kung alam mo ang tunay niyang ugali, bakit ka nananatili? Bahagyang lumambot ang anyo ni Ginoong Lopez na tila binalot ng kalungkutan. Ang pag-alis ay hindi opsyon para sa ilan sa amin. Buong loob na nagsimulang magplano si Mateo ng pagtakas. Lumapit siya kay Paulo, isang mapagkakatiwalaang kaibigan mula sa kanyang araw sa law school, sa ilalim ng dahilan ng simpleng pag-usisa.
Mateo, tanong ni Paulo, kung sakali lang maaaring manullify ang isang kontrata kung ito'y nilagdaan dahil sa panlilinlang o sa pilitan? Hypothetically posible, depende sa ebidensya. Bakit mo na itanong, may problema ka ba? Iniwasan ni Mateo ang tanong. Gumagawa lang ako ng hypothetical para sa klase. Salamat, pre. Sa mga sumunod na araw, palihim na naghalughog si Mateo sa opisina ni Carmen tuwing wala ito, naghahanap ng sagot tungkol sa kanyang obsesyon sa kanyang ama. Isang gabi, habang binubusisi ang kanyang mesa, natagpuan niya ang isang sobre na naka-address sa kanyang ama. Sa loob nito ay isang mapanuyang liham mula kay Carmen. Inakusahan nito ang ama ni Mateo ng pandarambong, panloloko at pagkamapanlinlang na di umano'y sumira sa kayamanan ng kanyang pamilya at naging sanhi ng pagkamatay ng asawa ni Carmen. Iniwan mo kaming walang-wala, ang stress ang tumapos sa aking asawa at namatay siya dahil sa iyong mga ginawa. Sisiguraduhin kong magdurusa ang iyong pamilya sa ginawa mo. Nagbaliktad ang sikmura ni Mateo sa tindi ng kanyang nararamdaman. Malinaw na ang mga motibo ni Carmen ay hindi lamang tungkol sa pagbawi ng pera, ito'y nakaugat sa matinding galit at paghihiganti na nabuo mula sa matagal ng kalungkutan at puot. Maingat niyang ibinalik ang liham, ngunit buo ang kanyang desisyon na kumilos. Hindi siya papayag na maging kasangkapan sa plano ni Carmen para maghiganti. Kinagabihan, tahimik niyang isinulat ang mga posibleng ruta ng pagtakas mula sa mansyon. Ngunit si Carmen, na likas na mapagmasid, ay naramdaman ang kanyang pagkabalisa. Kinabukasan, hinarap siya ni Carmen sa silid kainan. Ang nakakakilabot niyang presensya ay tila pumunit sa kalmadong hangin. Carmen, mukhang abala ka nitong mga nakaraang araw, maingat na sabi ni Mateo. Tumingin si Carmen, ang kutsarang hawak ni Mateo ay nanatiling nakabitin sa ere. Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Ngumiti si Carmen ng malamig at tumugon, huwag kang magkunwaring walang alam, Mateo. Hindi ka sapat na matalino para malampasan ako. Mas matatalinong tao pa ang natalo ko. Napalunok si Mateo, pilit na pinapanatili ang mahinahong tono. Ano man ang inaakusahan mo sa akin, sinisiguro kong wala akong ginagawang masama. Bahagyang yumuko si Carmen, ang kanyang boses ay tila may lason. Trahido rin mo ako at pagsisisihan mo ito, bulong niya bago tumuwid at tuluyang umalis. Naiwan si Mateo na naghahanap ng desisyon. Ang pagtakas ay delikado, ngunit ang manatili ay nangangahulugang pagsuko sa masasamang plano ni Carmen, isang bagay na hindi niya kayang tanggapin. Habang naglalakad-lakad si Mateo sa silid aklatan, mabigat ang kanyang isipan dahil sa mga kamakailang natuklasan. Kinumpirma ng pribadong detektib na lihim niyang inarkila ang masakit na katotohanan. Ang yumaong asawa ni Carmen, si Harold Rosales, ay niloko ng ama ni Mateo sa isang mapanlinlang na transaksyon sa ari-arian na sumira sa kayamanan ng pamilya Rosales. Ang sumunod na atake sa puso ni Harold na nagdulot ng kanyang pagkamatay ay nagtulak kay Carmen sa bingit ng paghihiganti. Ang intensyon ni Carmen na pakasalan si Mateo ay hindi lamang isang estratehiya. Ito ay isang masusing plano upang pahirapan ang kanyang pamilya. Pinapalawig ang paghihiganti lampas sa libingan. Pinipigilan ng galit, napapaisip si Mateo kung bakit siya ang kailangang magdusa para sa mga kasalanan ng kanyang ama. Bagamat kinamumuhian niya ang mga pamamaraan ni Carmen, hindi niya maiwasang maramdaman ang lungkot sa sakit na nagtulak sa kanya sa ganitong kalagayan. Kinagabihan, palihim na nakipagkita si Mateo kay Paulo, ang kanyang kapanalig mula sa law school. Magkasama nilang inayos ang mga ebidensyang nakuha mula sa opisina ni Carmen at ang ulat ng detektib.
Nahanap nila ang mga pruweba ng mga kasalukuyang kaduda-dudang negosyo ni Carmen, mga ilegal na alyansa at mga pekeng pahayag sa pananalapi na layong ibalik ang kanyang yaman sa mapanlinlang na paraan. Paolo, sapat na ito para pabagsakin siya, pero mag-ingat ka. Kapag nagduda siyang alam mo na ang lahat, maaaring maging hindi siya mapigilan. Matatag ang ekspresyon ni Mateo. Sobra na ang pinsalang dulot niya. Panahon na para itigil ito. Kinabukasan, nakaupo si Mateo sa malawak na sala. Ang mahahalagang ebidensya ay nakatago sa kanyang bag. Nang pumasok si Carmen na may karaniwang kalmado niyang anyo, tumayo siya upang harapin ito. Mateo, kailangan nating mag-usap, sabi ni Carmen. Talaga? Ano bang napakahalaga? Tanong ni Carmen. Ang kilay ay bahagyang nakataas, ang tono'y matalim. Hawak ng mahigpit ang mga dokumento, sagot ni Mateo. Alam ko na ang lahat tungkol sa ama ko kay Harold at sa mga plano mo para ibalik ang yaman mo. Saglit na bumagsak ang maskara ni Carmen at napatingin siya sa mga papel na hawak ni Mateo. Naghahalungkat ka na naman, hindi ba? Naiintindihan mo ba kung gaano kalaki ang pinsalang ginawa ng iyong ama sa aking pamilya? Lumapit si Mateo, tumitindi ang tono ng kanyang boses. Oo, naiintindihan ko. Pero paano naman ang mga walang kinalaman dito? Paano ang pagiging inosente ko sa lahat ng ito? Tumigas ang ekspresyon ni Carmen. Makatarungan bang agawin sa pamilya ko ang lahat na ang asawa ko'y mamatay sa stress at pighati habang ang iyong amay patuloy na yumaman? Huwag mo akong pangaralan tungkol sa katarungan, Mateo. Habang iniabot niya ang ebidensya, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang paghihiganti ay hindi magbabalik sa kanya, Carmen, at hindi nito maaayos ang nakaraan. Hinayaan mong kainin ka ng paghihiganti. Sinasaktan ng mga inosente at winawasak ang buhay ng iba. Kailan ito titigil? Saglit na lumambot ang postura ni Carmen at akala ni Mateo'y may nakita siyang bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Pinapakalma ang boses, sinabi ni Mateo, Carmen, kahawig mo si Harold, ang kanyang determinasyon, ang kanyang lakas ng loob. Hindi ko naisip na makakaramdam ako ng kahit ano para sa'yo, pero nandito tayo ngayon. Natigilan si Carmen sa kanyang sinabi. Tumigil si Mateo, nag-aalinlangan. Kung totoo ang nararamdaman mo, itigil mo na ito. Wakasan mo bago pa tuluyang masira ang lahat. Ngunit bago makasagot si Carmen, narinig ang tunog ng mga gulong ng kotse sa graba. Ilang sandali lang, pumasok ang mga nakasibilyang pulis sa silid kasama si Paulo sa likuran nila. Officer Carmen Rosales, inaresto ka na. May warrant kami para sa mga kaso ng pandaraya at sabwatan, anunsyo ng isang opisyal. Habang naninigas ang ekspresyon ni Carmen, tumingin siya kay Mateo, hindi makapaniwala. Tinawagan mo sila? Humarap si Mateo ng diretsyo, pinanatili ang kanyang kalmado. Wala na akong ibang opsyon. Habang inilalabas si Carmen ng mga pulis, saglit siyang tumigil at tiningnan si Mateo. Akala mo nanalo ka, Mateo? Pero tandaan mo, mahirap putulin ang siklo ng paghihiganti. Huwag mong hayaang lamunin ka rin ito. Habang pinapanood ni Mateo ang pag-alis ni Carmen, isang halo ng ginhawa at lungkot ang bumalot sa kanya. Natuklasan niya ang katotohanan at naingatan ang kanyang kinabukasan. Ngunit ang huling mga salita ni Carmen ay umaling-aungaw sa kanyang isipan, nag-iiwan ng mahabang anino. Kaya bang tuluyang mawala ang mga nalalabing sugat ng kanilang magkaugnay na kasaysayan? Ang matalas na tunog ng martilyo ng hukom ay umalingaw-ngaw sa korte, hudyat ng pagtatapos ng paglilitis kay Carmen Rosales. Nasa likod na bahagi ng silid, tahimik na nagmasid si Mateo sa dating makapangyarihang babae na hindi sinasadyang naging asawa niya habang hinaharap nito ang mga bunga ng kanyang mga plano.
Ang kanyang testimonya, bagamat mahalaga sa pagpapababa ng sentensya nito, ay hindi dahil sa awa, kundi dahil sa mas malalim na pag-unawa sa kanilang magkasalabid na kwento. Habang tumingin si Carmen pabalik, nagtama ang kanilang mga mata. Wala na ang dati niyang malamig at kalkuladong tingin. Sa halip, nagbigay siya ng bahagya at tila puno ng pagsisising tango. Pagkaraan, pinabalik si Mateo sa mansyon para sa huling pagbisita. Ang dati nakakatakot na istruktura ay ngayon tila walang laman at malamlam. Bilang huling kilos ni Carmen, iniutos niyang ipamana ang mansyon kay Mateo. Inabot ng abogado ng mansyon ang isang liham na isinulat ni Carmen. Mateo, ang aking mga ginawa ay hindi kailanman dulot ng pagnanais sa kayamanan, kundi ng paghahanap ng kasagutan. Nararapat kay Harold ang katarungan, ngunit nawala ako sa tamang landas. Ipinaalala mo sa akin ang posibilidad na magpatuloy. Ang mansyon na ito ay hindi na kumakatawan sa aking sakit. Ito ay may potensyal para sa bagong simula. Pinagkakatiwala ko ito sa iyo. Naramdaman ni Mateo na likas lamang na ibenta ang mansyon. Ito ang naging kulungan para sa kanya at kay Carmen. Ang kita mula sa bentahan ay binayaran ang mga utang ng kanyang pamilya. Pinalaya ang kanyang ina mula sa mahabang anino ng mga pagkakamali ng kanyang ama. Gamit ang natirang pera, itinatag ni Mateo ang isang scholarship sa alaala ni Harold Rosales bilang pagkilala sa biktimang hindi sinasadyang nadamay sa gulo ng kanilang pamilya. Ang pagbabalik ni Mateo sa law school ay nagdala ng bagong sigla. Sa bagong layunin, itinuon niya ang kanyang kaalaman sa batas upang tulungan ang mga napagkaitan ng hustisya, tulad ng naranasan ni Carmen noon. Isang araw ng taglagas, nakatanggap siya ng bagong liham mula kay Carmen. Ang pamilyar na sulat kamay agad niyang nakilala. Nakaupo sa isang bench sa campus, binuksan ni Mateo ang liham. Mateo, ipinakita ng pagninilay na ang paghihiganti ko ay naging isang personal na bilangguan. Ang iyong di inaasahang kabutihan sa kabila ng aking mga pagkakamali ay nagbigay sa akin ng aral. Ang pagpapatawad ay isang anyo ng lakas, hindi kahinaan. Salamat sa iyong pag-angat sa kalupitan ng mundo at sa pagpapakita ng kapangyarihan na putulin ang mga siklo ng ating mga minana. Naway matagpuan mo ang kaligayahang hindi ko natagpuan. Habang iniintindi ang kanyang mga salita, maingat na tiniklop ni Mateo ang liham at inilagay ito sa kanyang bulsa, taglay ang bagong kapanatagan. Isang taon matapos ang pag-aresto kay Carmen sa isang simpleng seremonya para sa mga benepisyaryo ng scholarship, nakatayo si Mateo sa harap ng isang plake na nagpaparangal sa Harold Rosales Scholarship Fund for Second Chances. Sa kanyang talumpati, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Ang pondo na ito ay higit pa sa simpleng tulong pinansyal. Ito'y pagbibigay ng oportunidad sa mga maaaring hindi napapansin, ginagawang inspirasyon ang mga hamon bilang susi sa paglago. Pagkatapos ng seremonya, saglit siyang tumigil ng mag-isa, iniisip ang magulong mga pangyayari ng nakaraang taon. Lubos na nabago ang kanyang buhay, ngunit naramdaman niya na sa wakas ay nasa tamang direksyon na siya. Umalis si Mateo sa seremonya na may bahagyang ngiti. Tumingala sa malinis na kalangitan at damang-dama ang ginhawang dulot ng pagtalikod sa mga bigat ng nakaraan. Sa kanyang bulsa, ang liham ni Carmen ay nanatiling tahimik na paalala ng mahahalagang aral na natutunan nila tungkol sa pagtubos, hustisya, at ang kapangyarihan ng pagpapatawad na kayang baguhin ang buhay. Salamat sa pagsama sa amin sa makabuluhang paglalakbay ng katatagan, pagtubos at pagpapatawad. Ang kwento ni Mateo ay nagtuturo sa atin na sa kabila ng mga pagtataksil at kahirapan, ang ating mga desisyon ay maaaring magdala ng paggaling at bagong simula. Kung ang kwentong ito ay nagbigay inspirasyon sa iyo,
Huwag kalimutang i-like at i-share ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Ipagkalat natin ang mga prinsipyo ng pag-asa at pangalawang pagkakataon saan man. At kung hindi mo pa nagagawa, isaalang-alang ang pag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga kwento na magpapakilos sa iyong damdamin at magpapaalala sa atin ng kahalagahan ng empatya, pagpapatawad at pagmamahal. Maraming salamat sa pakikinig at sana'y muli naming kayong makasama. Sa susunod na episode, magdadala kami ng isa pang kwentong magpapainit ng inyong puso. Hanggang sa muli, manatiling ligtas at yakapin ang mga aral na hatid ng buhay.